Before anything else, let us just first discuss about the arrangement of the papers. Kasi ang iba kasi, they have a misconceptions on this one. Okay, misunderstanding to this. Ang ginagawa nila kasi, example, pagdating sa general journal, okay, ang ginagawa kasi nila is, ina-arrange talaga nila according kung paano to siya. Okay, ano yung pagkakasunod-sunod nito. So, example, ito ha, what do I mean by this one? This one sa General Journal, isang papel lang to sila. Isang papel, dalawang papel. So, kung meron pang space, okay, dun mo dapat siya i-continue. Ang ginagawa kasi ng iba is, halimbawa, may closing entry sila, hinihiwalay nila at nilalagay nila before ng post-closing trial balance. Okay, tingnan nyo dito. Ito. So before pa itong papel na to, yung general journal, okay, yung general journal is nilagay nila before this one. Na in which itong accounting cycle na to is based on the steps. Hindi to ibig sabihin na yung mga papel ay magkasunod-sunod ng ganito. Okay? Ito ay base doon sa step-by-step process. Hindi ibig sabihin na dapat exactly ay the same to siya. This is not true for the general journal. So, kung yung general journal is nakalagay dalaga dito, okay, tingnan nyo ha. Di ba? Dapat una yung problem, pangalawa yung sales journal, pangatlo yung CRJ, cash receipts, and then cash disbursements, and then general journal. So ditong general journal na to, dapat hindi to magkahiwalay. Okay? Iisa lang to sila. So after to siya ng cash disbursements. After ng general journal is general ledger. Okay? Pero dapat in practice talaga dapat mauna yung account receivable sa pagre-record. Pero unahin nyo na lang talaga ang general ledger, okay? Unahin nyo po ang general ledger. So this is after general journal. And then we have here the account receivable subsidiary ledger. And then worksheets. And then after ng worksheets, income statement, statement of equity, balance sheets, and then cash flows and post-closing trial balance. Ganun po ha. Ganun po. Yung sa pag-check ko, dapat ganun ang order niya. Okay, ganun yung order ng pag-check natin at pagpapasyo po sa akin hanggang sa masanay kayo sa institutional assessment, hanggang sa masanay kayo doon sa nating national assessments. Although almost lahat naman dito tumutugma doon sa accounting cycle, ito lang talagang general journal. Ginagawa nila, sineseparate nila yung papel at nilalagay dito before. Kasi nga, base daw dito sa accounting cycle, before naman talaga yung closing entry sa post-closing trial balance, which is tama kayo. Pero sa papel, etong closing entries na to, tingnan nyo ha, sana to ang, wait lang ha. Etong closing entries na to, and then itong adjustments na to na journalizing, iisang papel lang yan sila, pati ng general journal dito. Okay? Saan na ba yung pen natin? Okay. So nasa iisang lugar lang yan sila, 'di ba? May general journal sa ating journalizing. So na isang lugar lang yan sila dito. Okay? So nasa isang lugar lang ka talaga dapat. Okay? So I hope that makes clear ha. So eto, step by step, sundin nyo pa rin. Pero hindi to technically, ito yung pagkakasunod-sunod ng papel. Okay? Ganito dapat. Okay, I hope that makes clear. And since we are already done with clarifying that, let's review. We are already done with ano yung mga tapos na natin? Tapos na tayo sa ating, sundin natin, heart naman. Okay, heart. Okay. Tapos na tayo sa ating post-beginning balance, sa ating transaction, sa ating journalizing, sa ating posting, unadjusted trail balance, and then worksheets. Lagay natin sa worksheet, of course. So now, we will now go to our adjustments. Sa ating adjustments, ano bang ginagawa natin? Balik po tayo sa pag-journalize and pagpo-post ng adjusting entries. Okay.
Sa journal po tayo, specifically sa general journal, at i-post po natin saan? Sa general ledger. Ganun po ang ginagawa natin. Babalik tayo, pero specifically, adjustments po ang ginagawa natin. Okay? Ano po ang katangian ng ating adjusting entries? Unang-una, all Gordon rule, there's no cash involved. Okay? Walang cash involvement. Pangalawa, there is at least one income statement account, which means there should be both real and nominal accounts. So let's start with this one sa General Journal. Again, ito po, sabi ko nga, ang tanong ng iba, Sir, after ng cash disbursements journal, pwede ba akong magsulat ng mga adjusting entries? Pwede po. Okay? For assessment purposes lang naman to siya para mapadali. Pero in reality, hindi ka muna, naglalagay lang tayo ng adjustments at the end of the accounting period. Pero for national assessment purposes, yes, pwede. Given na hindi mo pa siya ipopost. Ibig sabihin, hindi mo pa siya ilalagay saan? Saan yun? Sa saan daw? Sa general ledger. And of course, yung depreciation pati percentage tax, specific case percentage tax, hindi mo mako-compute. Yung depreciation, hindi mo pa siya dapat i-compute kasi baka yung magiging basis mo is yung beginning balance which is mali. Okay? So, let's start this one. Makikita natin dito na alam natin na ito ay adjusting entries kasi nga pinag-uusapan natin is October 2020 na yung source documents nito ay November 5. Okay? Lagay tayo ng descriptions na, hindi, dito banda. Adjusting entries. At yung gagawin natin at ilalagay natin as date ay October, which is end date ng particular accounting period. Okay? Ending ng accounting period. End day ng accounting period. Utilities, this is utilities expense and utilities payable. Utilities expense. Again, anong una sa adjustments natin? Journalizing the adjustments sa ating general journal. Yun ang ginagawa natin, general journal. Utilities expense and then utilities payable. Alam ko na dalawa ito, utilities payable and expense sa pangalawa din. So para ma-distinguish ko to siya, lagyan ko ng dash at lagyan ko ng water company. Yan. Okay? So lagay natin is to record water consumption for the month. Okay? Tapos, indent lang natin. Okay? So, dito din, pangalawa, we have here 31. And then, copy natin. And then, paste natin here. Since pareho lang naman sila, so, i-change ko lang to dito. This is electricity company. Dinilit ko pa yung company. To record. Okay. Dinilit ko naman din yung account. Ang bubo ko talaga. Oopsie. Consumption. Okay. For utilities expense sa water, this is 1,000. Ito 1,000. For electricity, this is 4,000. We're done. Now, let's go here sa SSS PhilHealth. SSS PhilHealth. Okay, and Pag-ibig contributions, which is an expense.
Then, SSS. So, change lang natin to payable. Okay. Bakit ganito? Okay, baka maisipan nyo, bakit ganito? Eh, good for cash naman to eh. Okay. So, tama naman kayo, good for cash. But bakit hindi cash? Kasi nga ang adjusting entries, walang cash. Okay. And then second thing is that, nirecognize lang to na meron talaga silang babayarang ito for 180. Pero since end na accounting period for adjusting entries na, hindi na to siya malagay as cash. Okay, na-recognize na ng responsibility nila na, okay, for 180 pala yun. Okay, so ganun siya. Kasi nga, there's no cash involved pag adjustments. Okay, naging natin dito is to record, oops, to record, ano tawag natin dito, statutory contribution for the month or fringe benefit for the month. So, for 180. For 180. For 180. Okay? At kung sa tingin ninyo ay tapos na, hindi pa po tapos. Okay? Kasi akala ninyo kasi wala naman ditong iba, meron pa po. Okay? Let's see. Meron pang another adjustments that should be belong here. Pero wala nga lang siyang source documents. Okay? Pero sir, di ba dapat pag objectivity principles, dapat may source documents? Meron po yan silang source documents, pero nung nauna pang transactions. So technically, meron pa rin siya. Okay? Makalain yun. Di ba dapat meron siyang source documents every time mag-record? Tama po kayo, pero yes, technically tama po kayo. Pero nga, itong nauna pa talaga, meron na talaga to sila dapat na, meron talaga silang definitely na source documents kasi binili mo eh. Okay? So mayroon siyang, tawag natin to, may resibo siya. Okay? Yun. Galit ka ba, sir? Hindi. So tingnan natin, i-determine natin kung saan ba dito ang, sa instruction, saan dito ang depreciation. Ito, arrange, hindi. Post, hindi. Ito, hindi. Post entries. Ito, definitely. Okay? So, ito ay number 4. So, ito number 4 ay for depreciation. 5, hindi po to adjustments kasi sinasabi lang dito na kapag nagbumili ka ng supplies, immediately charged to expense. 6, hindi. Just stating na monthly daw ang financial statements or accounting period. The business is a non-VAT, hindi din. Profit is divided equally, hindi din. Ito, definitely percentage tax is 3% per annum on sales revenue. Okay? No, ngayon, ito definitely ay part ng ating adjustments. So, etong 4 and 5. Na ngayon, maraming nalilito dito. Anong uunahin ko? Percentage tax ba or depreciation? Base sa ating instructions, nauuna itong number 4. And therefore, ito yung uunahin natin. Again ha, number 4 man ang una. Okay, so itong uunahin natin. No, ngayon, ang tanong, ano ba yung mga depreciable assets dito? Makikita natin ang depreciable assets kung meron siyang, of course, from the obvious na alam nating depreciable assets talaga siya, ay makikita natin may partner siyang accumulated depreciation. So maghahanap tayo dito sa ating general ledger kung ano ba ang mga depreciable assets na may accumulated. Of course, itong office equipment. Meron siyang partner na accumulated depreciation office equipment which is a contra assets. So ito yung una nating gagawin. Pero of course, sa pag-compute natin ng depreciation, hindi natin directly na kino-compute or kinakaltas dito sa ating office equipments. Okay? Dito natin siya kinukuha sa ating depreciation expense. Ano yung depreciation expense natin? Ito. And then, kinikredit natin siya sa ating
accumulated depreciation office equipments. So, ang pwede natin gawin dito ay ano? Anong pwedeng descriptions natin dito? To record depreciation for the month. So, yun tong gagawin natin ha, yung descriptions po natin, walang open and close at dapat naka-indent. Okay? So, magkano daw? Magkano? Ano? 10% per annum. So, ibig sabihin, ang expense ay 10% per annum, annual. So, kailangan, since ang pinag-usapan natin ay monthly, i-divide pa natin by 12, yung 10%. So, hanapin natin. Ito yung magiging basis natin, yung depreciation, yung office equipment mismo. Kano ba yung office equipment? Okay, ito yung problema. Kapag tapos ka sa CDJ, tapos kinompute mo siya kaagad, ngayon wala kang basis for ay wala kang magiging final amount for office equipment. Ang meron ka lang office equipment ay yung beginning balance. Kaya nga maging mali yung computations po para kung maging atat ka. Kasi wala namang ibang office equipment eh. I mean, wala namang another amount sa office equipment kundi yung beginning balance. So yun ang gagawin mo. So instead of, again so instead of yung gagamitin mo ay 225,000, 210,000 pa yung gagamitin mo kasi nga hindi ka pa nakapag-post. So I suggest kapag kapos ka na sa cash disbursements journal, hanggang dito pwede mo pa siyang ilagay yung mga amount. Pero pagdating dito sa depreciation expense, ilagay mo lang yung mga eto. Pero wag ka munang magko-compute. Okay? Kasi nga, magkakaroon ka ng problema. Kasi baka ang magiging basis mo, etong 210. Ito yung pagkakamali ng iba. Okay? 200. Oopsie, nakalimutan kong ano yun, no? 10%, di ba, no? Multiply natin by 10%. Tapos, i-divide natin siya by 12. Bakit 12? Kasi per annum eh. Ang 10 is per annum. 10% yung per annum. So, kailangan pa natin siyang i-divide by 12. Okay? Kasi pinag-uusapan natin monthly financial basis. So, ilang months ba sa annum or sa year, di ba 12? So, divide natin siya by 12. So, this is 1,875. So, 1,875. So, we're done with the depreciation. Now, next is, ano yun? Yung pangalawa is yung percentage tax, which is 3% per annum on sales revenue. Okay, dito po, hindi na natin siya technically na dinidivide by 12. Okay? Gagawin natin ay, this is percentage tax expense, which is nandito. Percentage tax expense. Wait, hanapin natin. Saan yung percentage tax? Andito. And then, yun natin as, pasensya na po, maingay. Already 4:58 a.m. na. Accumulated, ano siya? Accumulated depreciation office equipment. So, lagay natin muna na yung descriptions to record percentage tax for the month. Ingay naman. I think wala na ang mga manok. Okay. Medyo nakakalito to pag dito banda, itong word na per annum. So, wag niyo na lang intindihin. Kasi, pagdating kasi sa ating tinatawag na, anong nakalagay dito? Nakalagay accumulated depreciation. Wait lang ha, tanggalin natin. Ito ay accrued. Okay, sana yun. Percentage tax payable. Okay, ito ha. Ang depreciation expense kasi, divide siya by 12 because it is an allocation method. Okay? Ibig sabihin nun, ina-allocate mo yung expense. Okay? Again ha. Again, depreciation is an allocation method. Ibig sabihin, we spread the life of the assets.
Pagdating kasi sa percentage tax, confusing to kapag sabihin per annum. Okay? Ikaw naglagay nito, sir, ah. Okay, so technically hindi po. Okay? So, wag niyo nang intindihin to. Ang percentage tax kasi, naka-base kasi siya sa tinatawag nating taxable period. Usually siya per quarter talaga siya. Pero bakit dito per month? Kasi may ilan kasing mga businesses na kailangan mag-prepare ng financial statements per month. Okay? Kaya dapat, ang percentage tax, okay, di ba 3%? Kinukuha talaga siya doon sa sales revenue. Hindi na siya kailangan i-divide by 12 because it is not an allocation method. Hindi mo na siya dapat i-allocate. Okay? Yung 3%, yun na yun siya for that particular period. Okay? So, okay. Naging palaging okay. So, saan yung percent? So, nakabase siya saan? Ano yung ang percentage tax? Sa sales revenue. Hanapin natin yung sales revenue. Dito. Service. So, pag ito ha, ang non-VAT lang ang merong percentage tax ha, 0.03. Wala nang divide by 12. This is 11.4. Okay? 11.4. And I think we're done. Tapos ba tayo? Tapos na tayo sa pag-record sa ating adjusting entries. Now, since we're done, we will now go to our posting part. Muli po ito, pagdating right after CDJ, kung trip nyong maglagay dito ng adjusting entries para lesser ang time, pwede nyong ilagay ito. Okay. Pero wag lang ipo-post. Tapos, pwede nyo ting lagyan ng ito, pero wag lang mag-compute. Okay, so ibig sabihin yung blanco to siya. So kung if ever na magganyan kayo, example, tapusin nyo siya. So nakaganito lang siya. Okay? Tapos, nakasunod pa rin kayo doon sa accounting cycle. If ever na right after CDJ, diretso kayo sa adjusting entries. Huwag siya ipopost ha. Nakasunod pa rin kayo doon sa ating accounting cycle. Yun kasi ang sabi ng iba. Tama naman para hindi tawag dyan, tawag natin dito o para hindi dili kalas og oras kung sa Bisaya. Okay. Use our time well. So, let's start with utilities expense. Posting na po tayo ha. Posting na tayo. Sa adjustments pa rin tayo pero specifically sa posting. So let's go to utilities expense. Ano yung utilities expense natin? Ito. This is 1031. Lagay natin dito. Copy paste lang natin to. Lagay lang natin as adjusting entries. Bold lang natin. And then lagay natin GJ1. Okay. This is 1,000. Copy natin yung formatting. Lagay natin dito. 1,000. Okay. Now, right after this one, we reference it. 522. And we're done. Okay? Now, hindi naman exactly na dapat after utilities expense, utilities payable kaagad. Okay? Since alam ko in myself na nasa iisang lugar lang naman to sila, isang page lang to siya. Hindi na ako magbubuklat-buklat. Okay? So, ang gagawin ko ay, since utilities expense, nandito lang naman ako, so gagamitin ko na tong utilities expense. Okay? Ito Instead ito na. Okay? Oopsie. Change na natin yung formatting. 4,000. Oops. Okay. Add natin dito. This is 5,000. Reference natin here. We're done. Now, we have here, right after this one, let's go sa SSS PhilHealth Pag-ibig contributions kasi nandito lang sa taas.
So, yun ang gagawin natin. Copy natin. Lagay natin dito. 31. This is for 180. So, reference natin. Reference nyo kaagad. Okay. Right after this one, let's go to the, ano, let's go to the beach, depreciation expense. Gumagana intrusive thoughts ko. Oops. Ano na naman to? So, this is, to 1875. Okay. Bakit for 180? Okay. And then, nasa isang sheets lang kasi siya. Naku, magbubuklat-buklat. So, yun ang gagawin ko. Edit trip ko nga. Now we have here percentage tax dito. So, this is, ano to siya? 11,400. Ganyan, ito divide na. Hindi siya dinivide by 12. Huwag yun ang isipin yung per annum. Per taxable period yun siya. Okay, we're done. I think ano bang pinakamalapit dito? I believe this utilities payable. Para madali ang utilities payable. Utilities payable. Where is utilities payable? Hinahanap natin. Here. Dito. This is specifically ito. Okay. Copy the formatting first. And then this. So reference natin kaagad. 215. Then copy paste this one. Natin dito. So this is, oopsie. Okay. This is, ano to siya, 4,000. Add natin here. 215. Reference natin here. Okay. Now we go to SSS PhilHealth Pag-ibig Payable. Copy here. So this is, oops, mali. Contributions yun. Payable yung pinag-uusapan. Bubu. Yan. This is for 180. Let's change. So this is, okay. Tama na ba yung ginawa niya? Payable. So inad niya. Okay, tama. Reference this one. Payable. 214. Okay. So ano lang, accumulated depreciation. So ito, accumulated depreciation office equipment. So copy paste ko to. Saan yung accumulated depreciation? Here. So this is 1875. Add. Okay, naka-add na siya. Add natin here. So this is 122A. Done. Hindi, meron pang accrued percentage tax payable. Accrued percentage tax payable. Here. Ito.
11.4. So, 216. Yan. Okay. Think we're done. Tingnan natin yung formatting, ha? Okay. Let's see. Okay. Okay. Okay, ito. Peso sign at the beginning. Okay, okay. Okay, Kenchana. Ding, ning, 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 ning. Okay. Hindi ko lang ng problem. Kala mo lang yun. As I review, wala na tayong problem here. And now we'll proceed with our, sana tayo, sa ating worksheets. Okay, done with our adjustments here. Ito, done with our adjustments, we'll proceed with our worksheets in our another video.